Gusto niyo bang mag-alaga ng bibe? Siyempre, hindi lang pag-aalaga yan. Kikita ka pa talaga ng malaki dito. Kaya tara, samahan niyo ako. Nandito pala tayo ngayon sa isang bakanting lote kung saan inaalagaan ng aming kapitbayang kanyang mga alagang bibe. Tignan nyo guys kung gaano nakadami yung mga alaga niyang bibe. Kesa nga naman nakatenga tong lupang binili niya, di mag-alaga na lang daw siya ng bibe at naparami pa niya at kikita pa siya. Nagsimula siya mag-alaga ng bibe noong 2022. 5 piraso daw yung inahin tapos isang barako lang ang inalagaan niya. Pero tignan mo ngayon, 2024, ang dami na niyang naibenta mga bibe tapos eto pa yung mga ibang bibing natitira sa kanya oh. Hindi talaga nababawasan lalo pang dumaramit na daragdagan, di ba? Isang magandang halimbawa to ng negosyo. Sabi nga niya sa 2 taon niyang pag-aalaga ng mga bibe, halos 200 mahigit na yung naibenta niya. At hindi lang doble yung kinikita niya, talagang mahigit pa sa triple talaga. Biruin mo yon, nagsimula ka lang sa 6 na pirasong bibe tapos ngayon tignan mo naman kung gaano kadami sila. Pag talaga gusto mo yung negosyong ginagawa mo, kailangan mo lang talaga mag-focus dito at bigyan mo ng atensyon. Madali lang daw talaga mag-alaga ng bibe at magparami. Basta meron ka lang talaga maluwag na kulungan or lupang kagaya nito na pwede mong paramihin yung mga bibe. Kagaya nito, nakaseparate muna yung mga bagong panganak na mga bibe dito para hindi magalo dun sa mga malalaking bibe. Alam nyo ba yung bentahan ng bibe ngayon? Nasa 400 hanggang 500 pesos. Depende pa yan kung gaano kalaki ha. Papaano pa pag may bumili sa yung 20 piraso o 30 piraso? Magkano yun, di ba? Ang dami na nun. Ang iba dyan, sigurado magko-comment, madumi yan, mabaho yung mga ano ng bibi na yan. Pag nagalaga ka, sigurado sisingaw. Pero sa 2 taon niyang pag-aalaga ng ganito, hindi kami nagreklamo sa kanila. Alam niyo bang mismong tapat lang ng bahay namin to? Hindi naman kasi namin naaamoy yung sinasabi nilang mabaho yung mga ano ng bibi dito. Alam niyo ba kung bakit? Kung ano yung ginagawa niya? Ang pinapakain niya pala dito, feeds pala yung pinapakain niya dito. Tapos yung kanin lang siya na walang halo, walang sabaw. Alam mo yung tinatawag nilang kaning baboy? Yun, hindi niya binibigay dito sa mga alaga niya. Talagang purong feeds at kanin lang talaga yung binibigay niya pagkain dito sa mga to. Yun pala ang isa sa mga sikreto niya para di mangamoy yung mga alaga niyang bibe. At higit sa lahat, kailangan malinis yung lugar. Kailangan lagi mo tong lililinis. Siyempre, isa pa sa advantage ng may alagang ganitong klase ng bibe. Pag wala kang ulam, pwede mong ulamin yan at kumuha lang ng isa. Pwede rin namang iparegalo mo sa mga kaibigan mo. Eto, tulad nito, papakainin na niya ng purong kanin lang to. Walang halo yan. Tignan nyo naman kung gaano sila ka-excited kumain. Sabi nga niya kahit gumagaso siya sa pagbili ng pagkain nila ng feeds or mga kanin lamig na kagaya nito, wala daw problema sa kanya. Kasi ang balik naman daw is triple. O mga kababs, baka gusto niyo rin mag-alaga katulad ng ating kaibigan. Nagsimula lang sa 6 na piraso. Tingnan niyo naman ngayon kung gaano nakadami. Basta meron lang kayong paglalagyan ng mga alaga niyong bibi na maluwag tapos pwedeng paramihin. Okay lang yan. Basta't hindi ka lang nakakaperwisyo sa ibang tao, ayos na ayos yun ang negosyong ganito. Sana mga kababs, meron kayong napulot na idea kung paano mag-alaga ng ganitong klase ng bibi at magparami. Pero bago mo pag-isipang mag-alaga ng ganitong klase ng negosyo mga kababs, pakifollow naman po yung aking page para lagi kang updated sa aking mga mini vlog. At huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at TikTok account. Yun lang, maraming salamat and God bless. Thank you. Bye-bye.